Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Nagsimula ang bagong buhay ni Ana sa isang senaryo na pinaghalo ang pagkabigo ng hindi alam sa pag-asa ng isang bagong simula. Pagkatapos ng biglaang pagkawala ng memorya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang lungsod na parehong bago at pamilyar. Ang mga kalye ay isang gusot ng mga gusali at mga daan na hindi niya nakikilala, at ang pakiramdam ng pagkawala ay pare-pareho. Bawat sulok ay tila nagtatago ng isang palatandaan na maaaring makatulong sa kanya na mabawi ang kanyang nakaraan. Ngunit sa ngayon, ang lahat ay isang walang kabuluhang blur. Noon si Breno, isang negosyante na kilala sa kanyang trabaho sa sektor ng teknolohiya at sa kanyang mga philanthropic na hakbangin, ay naging isang bikon ng pag-asa sa buhay ni Ana, isang lalaking may kahangahangang tangkad na may uban na buhok at matangos na mga mata na naghahatid ng magkahalong karunungan at kabaitan sa isa sa kanyang pagbisita sa isang lokal na silungan. Sa isang galaw ng pagkabukas palad, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Ana, at inalok siya hindi lamang ng isang ligtas na lugar upang manatili, kundi pati na rin ang mahalagang emosyonal na suporta upang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Binigyan ni Breno si Ana ng isang maaliwalas na apartment sa isang tahimik na lugar, kung saan ang ingay ng lungsod ay pinalambot ng mga huni ng mga ibon at ang ungol ng hangin sa mga puno. Ang simple at eleganteng dekorasyon ng apartment ay isang salamin ng pamumuhay ni Breno na pinahahalagahan ng pag-andar at ginhawa. Sa komportableng kasangkapan at kusinang may gamit, ang espasyo ay nagiging pansamantalang tahanan, isang kanlungan kung saan masisimulang hanapin ni Ana ang kanyang mga paa. Sa mga unang araw, medyo wala sa lugar si Ana. Ang pang-araw-araw na gawain ay pinaghalong eksperimento at adaptasyon. Natututo siyang maghanda ng sarili niyang pagkain, tumuklas ng mga bagong pamilihan at tindahan, at makahanap ng balanse sa pagitan ng bagong trabahong nakuha niya at oras para sa sarili. Ang bawat hakbang ay isang maliit na pagsulong sa pagbuo ng isang bagong pagkakakilanlan. Ginalugad niya ang lungsod, sinusubukang maging pamilyar sa mga lokal na landmark, at nagsimulang dumalo sa mga klase sa pagluluto at yoga, mga aktibidad na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging normal at katuparan. Sa kabila ng kanyang determinasyon, patuloy na naaalala ni Ana ang kanyang amnesia. Ang mga taong nakakasalamuhan niya paminsan-minsan ay nagbabanggit ng pangalan o isang lugar na walang kahulugan sa kanya, at nagiiwan ito sa kanyang pakiramdam ng matagal na kawalan. Ang bawat pag-uusap ay isang paalala na nagsisimula siya sa simula, at bawat pagtatangka na alalahanin ang nakaraan ay parang walang katapusang paghahanap sa isang makapal na ulap. Si Breno, na nauunawaan ang pagiging komplikado ng sitwasyon, ay naging isang palaging haligi sa buhay ni Ana. Siya ay nag-aalok ng higit pa sa tulong pinansyal. Siya ay nagiging isang tunay na tagapagturo at kaibigan. Sa masiglang pag-uusap sa mga pagkain o habang naglalakad sa mga lokal na hardin, ibinahagi ni Breno ang kanyang sariling mga kwento at hamon sa buhay, na hinihikayat si Ana na humanap ng lakas sa sarili niyang mga karanasan. Hinihikayat niya siya na magtago ng isang talaarawan na nagmumungkahi na ang pagsusulat tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay makakatulong na lumikha ng isang bagong personal na salaysay. Ang mga hapon ni Ana ay puno ng mga aktibidad na sinimulan niyang tangkilikin, kahit na sa simula ay hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit. Natuklasan niya ang hindi inaasahang pagmamahal sa paghahardin habang nag-aalaga sa isang maliit na hardin ng komunidad sa malapit, at ang paghahanap ng kasiyahan sa mga simpleng bagay tulad ng pagmumuni-muni sa kalikasan ay nagiging ginhawa mula sa patuloy na pagkabalisa na nararamdaman niyang sinusubukang punan ang mga puwang sa kanyang memorya. Ang samahan ni Breno at Ana ay tumitibay habang lumilipas ang mga buwan. Ipinakilala niya siya sa kanyang network ng mga kaibigan at katrabaho, na marami sa kanila ay mga maimpluwensyang tao sa lungsod. Ang mga pagkikita-kitang ito ay hindi lamang nagbibigay ng pagkakataon kay Ana na makihalubilo at makisama sa komunidad, ngunit isa rin itong pagkakataon para kay Breno bilang isang mentor upang ipakita ang kanyang iba't ibang pananaw sa buhay at mga karera
na maaari niyang tuklasin. Ang mga pag-uusap sa mga taong ito ay nagpapakita ng mga bagong interes at potensyal na hindi pa naiisip ni Ana noon. Sa kanyang pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, sinasalubong si Ana ng may empatya at pagmamahal, ngunit nahaharap din siya sa mga mausisan na tingin at banayad na mga tanong na minsan ay nagpaparamdam sa kanya na parang isang palaisipan. Bagamat karamihan sa mga tao ay nakakaunawa, may mga pagkakataon na nakakaharap sila ng mga bulong at pagpapahayag ng pagkilala na hindi nila naiintindihan. Ang mga reaksyong ito ay nagdaragdag lamang sa misteryong bumabalot sa kanyang pagkakakilanlan at hindi niya maiwasang magtaka kung may nakakaalam ng isang bagay na hindi niya alam. Ang buhay ni Ana ay nagsimulang makahanap ng isang bagong gawain at isang bagong layunin, ngunit ang kanyang pagnanais na maunawaan ang kanyang nakaraan ay patuloy na lumalaki. Madalas niyang naiisip ang kanyang sarili na naliligaw sa pag-iisip tungkol sa kung sino siya noon at ang pagnanais na matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao ay nagiging lalong mahalagang bahagi ng kanyang paglalakbay. Si Breno, na napansin ang kanyang panloob na pakikibaka, ay nagmumungkahi na marahil ay kailangan ng isang bagong diskarte. Iminumungkahi niya na magsimulang maghanap si Ana ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang nakaraan sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga pampublikong record at mga lumang kontak, isang ideya na nagbibigay inspirasyon at nakakatakot sa kanya sa parehong oras. Ang determinasyon ni Ana na makahanap ng mga sagot ay makikita sa bawat aksyon na kanyang gagawin. Nagsisimula siyang bumisita sa mga lokal na aklatan, mga lumang archive ng pahayagan, at kahit na kumonsulta sa isang pribadong tiktik na inirerekomenda ni Breno. Ang bawat maliit na pahiwatig na natagpuan ay isang hakbang na mas malapit sa katotohanan, at bagamat ang paglalakbay ay nakakapagod at kadalasang nakakabigo, nananatili siyang umaasa na balang araw ay matutuklasan niya ang mga sagot na hinahanap niya. Sa bagong simulang ito, natutunan ni Ana na harapin ang kawalan ng memorya at tanggapin na maaaring mas matagal bago masagot ang ilang tanong. Gayunpaman, sa patuloy na suporta at pagtuklas ni Breno sa mga bagong aspeto ng kanyang sarili, nagsimula siyang bumuo ng isang magandang kinabukasan habang patuloy na naghahanap ng mga sagot na magbibigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kung sino talaga siya. Habang palalim ng palalim ang pagsisiyasat ni Ana sa muling pagbubuo ng kanyang buhay, ang misteryo ng kanyang pagkakakilanlan ay nagiging isang palaisipang palaisipan. Lumipas ang mga araw sa walang katapusang paghahanap ng mga pahiwatig na maaaring magpaliwanag sa pagkawala ng kanyang memorya at mag-uugnay sa mga fragment ng kanyang nakaraan sa taong nagiging siya. Sa bawat pagtuklas, ang pakiramdam na ang isang pangunahing bagay ay hindi naaabot ay nagpapatindi sa kanyang determinasyon, ngunit nakakadismaya rin sa kanya. Kasama sa kanyang gawain ang madalas na pagbisita sa mga aklatan at archive, kung saan gumugugol siya ng maraming oras sa pag-alis, sa mga microfilm ng mga lumang pahayagan at pagrepaso sa mga pampublikong record. Sa bawat dokumento, magkahalong pag-asa at panghihina ng loob ang nararamdaman ni Ana. Nakahanap siya ng mga listahan ng mga nakaraang kaganapan, ulat ng pulisya, at kahit na mga artikulo sa social magazine na nagbabanggit ng mga taong maaaring konektado sa kanyang nakaraan. Bagamat mukhang walang eksaktong tugma, nananatili siyang umaasa na maaaring magkaroon ng bagong lead anumang oras. Ang archive ng pahayagan na natagpuan niya sa pamamagitan ng pagkakataon ay nagiging isang kinahuhumalingan. Ang larawan ng babaeng katulad niya ay pinag-aralan ng detalyado. Ikinukumpara siya ni Ana sa sarili niyang refleksyon sa salamin, naghahanap ng mga pagkakatulad na maaaring magbunyag ng higit pa. Dinadala niya ang larawan sa ilang mga antigong eksperto sa photography. Sinusubukang alamin kung mayroong anumang karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng babae sa larawan. Sa kasamaang palad, ang mga sagot ay umiiwas at hindi nagbibigay ng kalinawan na hinahanap niya. Ang tala-arawan na natagpuan sa antigong tindahan ay pinagmumulan ng pagkabigo at pag-asa sa parehong oras. Ang kwaderno ay luma na, may suot na balat na takip at dilaw na mga pahina, at puno ng mga pira-pirasong tala at introspective na mga kaisipan. Binabasa at binabasa ni Ana ang bawat pahina, sinusubukang hanapin ang anumang bagay na nag-uugnay sa kanyang nakaraan. Ang mga isinulat ay pinaghalong personal na pagmumuni-muni
at pang-araw-araw na mga kaganapan na, bagaman malabo, ay tila sumasalamin sa mga emosyon at karanasan na pamilyar sa kanya. Ang mga pagbanggit ng mga lugar at tao ay misteryoso at madalas niyang iniisip ang sarili kung ang mga tala ay mula sa isang taong may katulad na buhay sa kanya o kung ang mga ito ay nagpapakita ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang matagpuan ni Ana ang kanyang sarili sa isang panloob na pakikibaka sa pagitan ng pagnanais na mabawi ang kanyang nakaraan at ang pangangailangang mamuhay sa kasalukuyan. Nagsisimula siyang pumunta sa therapy, naghahanap ng isang profesional na makakatulong sa kanya na harapin ang emosyonal na epekto ng pagkawala ng memorya at tumulong sa pagbibigay kahulugan sa mga fragment ng nakaraan na mahahanap niya. Ang mga sesyon ng therapy ay nagbibigay ng puwang para sa kanya upang tuklasin ang kanyang mga emosyon at pagkabalisa at iminumungkahi ng therapist na ang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili ay maaaring maging kasing kahulugan ng paghahanap ng mga konkretong sagot. Ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay naging isang mahalagang bahagi ng buhay ni Ana. Nagsisimula siyang dumalo sa mga grupo ng suporta at mga kaganapan sa komunidad kung saan nakilala niya ang mga taong may iba't ibang kwento at pananaw sa buhay. Ang mga karanasang ito ay nagpapayaman at mapaghamong dahil tinutulungan siya ng mga ito na maunawaan na ang lahat ay nagdadala ng mga fragment ng kanilang nakaraan at ang pagkakakilanlan ay isang mosaic ng mga karanasan at mga pagpipilian. Patuloy na hinarap ni Ana ang nakakaintriga na sensasyon ng déjà vu sa kanyang mga pakikisalamuha. Ang mga sandaling ito ng bigla ang pagiging pamilyar ay nagpapakita ng kanilang sarili kapag siya ay nakikipag-ugnayan sa mga tao at nakikilahok sa mga kaganapan na tila gumising sa mga fragment ng memorya, bagaman malabo pa rin at hindi kumpleto. Sa isang pakikipag-usap sa isang dating katrabaho, narinig ni Ana ang pagbanggit ng isang partikular na proyekto na hindi niya naaalala, ngunit nagdudulot ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkilala. Para bang ang mga salita at larawang dulot ng kasamahan ay umalingaw-ngaw sa kanyang buhay, ngunit ang alaala ay nakatago sa mga anino ng kanyang isipan. Ang pakiramdam ng pagiging pamilyar ay nangyayari din kapag bumisita siya sa mga lugar na tila may espesyal na resonance. Sa isang lokal na cafe halimbawa, napansin ni Ana ang mga banayad na detalye sa palamuti at ambiance na nagpaparamdam sa kanya na parang nakapunta na siya roon, bagamat hindi niya matukoy kung kailan o bakit. Ang mga pagtatagpong ito ay parehong nakakagambala at umaasa para sa kanya. Ang pag-asa ay nagmumula sa ideya na sa pamamagitan ng paglalantad sa sarili, sa higit pang mga sitwasyon at pakikipag-ugnayan, maaari siyang mag-trigger ng mga alaala na malalim na nakabaon na nagpapakita ng mga aspeto ng kanyang pagkakakilanlan at nakaraan na hindi pa rin maabot. Sinusubukan ni Ana na lapitan ang mga sensasyong ito ng may bukas at mausisa na isip na nag-iingat ng isang tala-arawan kung saan isinusulat niya ang bawat karanasan sa déjà vu. Inilalarawan nito ang mga damdamin, ang mga taong kasangkot at anumang mga detalye na maaaring may kaugnayan. Ang talaang ito ay nagiging isang mahalagang kasangkapan para sa pagtukoy ng mga pattern at posibleng koneksyon sa pagitan ng kanyang mga kasalukuyang karanasan at kung ano ang maaaring naranasan niya dati. Sa bawat bagong pakiramdam ng pagiging pamilyar, iniisip ni Ana kung maaaring mayroong isang palatandaan na makakatulong sa kanya na mas maunawaan ang kanyang sariling kwento. Si Breno, ang dedikadong kaibigan at tagapagturo ni Ana, ay patuloy na isang mahalagang anchor sa kanyang buhay sa panahong ito ng paghahanap at pagtuklas. Ang iyong presensya ay isang palaging pinagmumulan ng katatagan at paghihikayat. Kinikilala niya ang kahalagahan ng damdamin ng déjà vu para kay Ana at hinihikayat niya itong tuklasin ang mga sandaling ito nang hindi nauubos ng pagkabigo. Ipinaalala sa kanya ni Breno na habang malakas ang pagnanais na mabawi ang mga nawalang alaala, dapat ding kasama sa paglalakbay ang pagpapahalaga sa mga bagong karanasan at relasyon na kanyang binuo. Sa malalim na mga pag-uusap, binibigyang din ni Breno na ang pagtuklas sa iyong pagkakakilanlan ay hindi limitado sa pagbawi lamang ng nawala, ngunit din sa paglikha ng isang bagong pakiramdam ng iyong sarili sa pamamagitan ng mga kasalukuyang karanasan. Iminumungkahi niya
na sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bagong pagkakataon at pagbuo ng mga bagong bono, makakahanap si Ana ng mga pahiwatig at insight na makakatulong sa pagkumpleto ng palaisipan ng kanyang buhay. Si Breno ay matatag na naniniwala na ang susi sa pag-unawa sa kanyang nakaraan ay maaring nasa parehong mga na-recover na alaala at ang kasalukuyang mga karanasan na humuhubog sa kanyang bagong pagkakakilanlan. Ito rin ay palaging paalala na ang balanse ay mahalaga. Hinihikayat ni Breno si Ana na huwag mawala sa paghahanap ng mga sagot, ngunit ipagdiwang ang pag-unlad na ginagawa niya araw-araw. Hinihikayat niya siya na tumuon sa mga tagumpay, malaki at maliit, at kilalanin ang kahalagahan ng pamumuhay sa kasalukuyan. Madalas na ipinapaalala ni Breno sa kanya na ang pagpapagaling at personal na paglaki ay patuloy na proseso at ang bawat hakbang pasulong ay isang tagumpay. Ang pagkakaibigan at suporta ni Breno ay nagbibigay kay Ana ng matibay na pundasyon kung saan niya mabubuo ang kanyang bagong buhay. Siya ay nagiging isang mahalagang mapagkakatiwalaan at matalinong gabay na tumutulong sa kanya na mapanatili ang pananaw at makahanap ng kahulugan sa mga pang-araw-araw na karanasan. Sa pamamagitan ng kanyang mga pag-uusap at payo, tinutulungan ka ni Breno na balansehin ang paghahanap ng mga sagot sa pagpapahalaga sa kasalukuyan na nagpo-promote ng mas holistic at positibong diskarte sa iyong paglalakbay sa pagtuklas sa sarili. Si Ana, bagamat bigo sa walang malinaw na mga sagot, ay nagsimulang makita ang paghahanap para sa kanyang pagkakakilanlan, hindi lamang bilang isang pangangailangan upang mabawi ang nawala, ngunit bilang isang pagkakataon upang lumikha ng bago at makabuluhan. Nagsisimula siyang tanggapin na ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay maaaring kombinasyon ng kung sino siya at ang bawat pagtuklas, gaano man kaliit, ay isang hakbang tungo sa pag-unawa sa kanyang tunay na pagkatao. Si Breno na alam ang emosyonal na kalagayan ni Ana at ang patuloy na epekto ng kanyang paghahanap ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan, ay nagpasya na gumawa ng panukala na maaaring mag-alok ng bagong pananaw at posibleng magdala ng mga bagong pahiwatig. Naniniwala siya na ang ibang kapaligiran ay maaaring magbigay ng mas malinaw na pangitain at mapukaw pa ang mga nakalimutang alaala. Sa isang maaraw na hapon, inanyayahan ni Breno si Ana para sa isang kape sa isang maginhawang bistro sa sentro ng lungsod. Ang lugar ay kilala sa nakaka-relax na kapaligiran nito, isang perpektong pagtakas mula sa pang-araw-araw na stress. Ang bistro ay may rustic at kaakit-akit na palamuti na may mga panlabas na mesa na natatakpan ng mga linen na tablecloth at mga wrought iron na upuan. Ang bango ng sariwang kape at bagong lutong tinapay ay pumupuno sa hangin na lumilikha ng isang kaakit-akit na kapaligiran. Habang nakaupo sila sa isang panlabas na mesa, sinimulan ni Breno na ipaliwanag ang kanyang panukala sa isang maselan na diskarte. "Ana," sabi niya, na may nakapanghihikayat ng ngiti, "alam ko kung gaano ka naging dedikado sa paghahanap ng higit pa tungkol sa iyong nakaraang buhay at kung gaano ito kahirap. Gusto kong magmungkahi ng isang bagay na maaaring makatulong sa atin na lapitan ang paghahanap na ito sa ibang paraan." Ibinunyag ni Breno na isa sa kanyang malalapit na kaibigan, isang kilalang negosyante sa sektor ng mga kaganapan, ay malapit ng ikasal at mag-organisa ng isang malaking party para ipagdiwang ang okasyon. "The event will be a grand wedding with lots of guests and a festive atmosphere. Naisip ko na baka makakasama mo ako. Ang setting ay maaaring maging isang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa mga tao at pagmasdan ang kanilang mga reaksyon. Minsan ang pagiging nasa isang espasyo kung saan makikita at maririnig mo ang mga reaksyon ng mga tao ay maaaring mag-alok ng mga bagong pahiwatig o mag-trigger ng mga alaala." Pinaghalong pag-iingat at pag-usisa ni Ana ang panukala. Ang ideya ng pakikilahok sa isang malaking kaganapan sa lipunan ay medyo nakakatakot sa kanya, ngunit nakakaakit din ito ng kanyang interes. Ipinaliwanag ni Breno na bilang karagdagan sa pagiging isang pagkakataon upang makahanap ng mga bagong pahiwatig, ang kaganapan ay maaaring mag-alok ng malugod na kaluwagan mula sa patuloy na pagigting na nararamdaman niya sa pagsisiyasat sa kanyang nakaraan. Minsan ang pagbabago ng tanawin at mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng kalinawan at bagong pananaw.
Tinanggap niya ang proposal ng may pag-asa at kaba. Si Breno na matulungin sa kanyang mga alalahanin ay tinutulungan siyang maghanda para sa kaganapan. Dinala niya siya sa isang eleganteng boutique at ginagabayan siya sa pagpili ng isang sopistikadong damit na nagpapatingkad sa kanyang kagandahan at nagpaparamdam sa kanya ng kumpiyansa. Pumili si Ana ng isang malalim na asul na damit na nagha-highlight sa kanyang mga mata at sumasalamin sa hangin ng kagandahan at pagiging sopistikado. Sa gabi ng kaganapan, dumating si Ana sa venue kasama si Breno. Ang ballroom ng hotel kung saan gaganapin ang kasal ay napakaganda. Ang palamuti ay isang panoorin ng karangyaan. Kumikislap na mga ilaw na nakasabit mula sa kisame na lumilikha ng isang mahiwagang glow, habang ang mga mayayabong na kaayusan ng bulaklak sa mga kulay ng rosas at ginto ay nagpapalamuti sa mga mesa. Ang kapaligiran ay napuno ng malambot na musika at ang dance floor ay naliliwanagan ng mahinang kumikislap na mga ilaw na lumilikha ng isang kapaligiran ng pagdiriwang at kagalakan. Si Ana ay tinatanggap ng isang makulay at sopistikadong kapaligiran. Paikot-ikot siya sa mga bisita kasama si Breno, sinusubukang makipag-ugnayan at pagmasdan ang mga tao sa paligid niya. Ang pakiramdam ng pagiging sa isang matikas na kaganapan ay nagpaparamdam sa kanya ng kaunti sa lugar. Ngunit nasasabik din siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa iba't ibang mga panauhin at nakikipag-usap sa kanila tungkol sa iba't ibang mga paksa. Maingat na pinagmamasdan ang kanilang mga reaksyon. Ang ilang mga tao ay nagpapakita ng hitsura ng pagkilala kapag sila ay nakilala ka, habang ang iba ay mukhang kakaiba ngunit pala kaibigan. Sa panahon ng cocktail party, naaakit si Ana sa isang grupo ng mga tao na excited na nag-uusap malapit sa dance floor. Sa kanila, isang matangkad, maayos ang pananamit na lalaki na may maitim na buhok at kahangahangang anyo ang nakakuha ng kanyang pansin. May kung ano sa presensya niya na pumukaw ng pakiramdam ng pagiging pamilyar kay Ana. Ang lalaki na nagpakilala bilang Joao Morales ay tila nagulat nang makita siya. Nagsusuot siya ng ekspresyon na pinaghahalo ang pagkilala at kakulangan sa ginhawa. Puno ng tensyon ang maikling pag-uusap ni Ana at Joao. Binanggit ni Joao ang isang pangalan at isang lugar na sa tingin niya ay medyo pamilyar, ngunit hindi makakonekta ng may katiyakan. Ang pakikipag-ugnayan ay nagiiwan kay Ana ng isang pakiramdam ng pagkabigo, ngunit din ng bagong pag-asa. Napagtanto niya na maaring may koneksyon si Joao sa kanyang nakaraan at pinaniniwalaan siya ng reaksyon nito na marahil ay may alam itong makakatulong sa paghahanap niya. Ang kaganapan ay lumalabas na higit pa sa isang simpleng party. Isa itong pagkakataon para ilantad ni Ana ang kanyang sarili sa mga bagong pakikipag-ugnayan at karanasan na maaaring maging fundamental sa kanyang paghahanap ng pagkakakilanlan. Ang gabi ay nag-aalok ng kombinasyon ng kaakit-akit, mga bagong pananaw at ang pagkakataong gumawa ng mga koneksyon na sa kalaunan ay maaaring humantong sa mahahalagang pagtuklas. Habang nagpapatuloy ang party, inaalala ni Ana ang gabi at ang epekto ng kaganapan sa kanyang paglalakbay. Nakaramdam siya ng panibagong karanasan at nagpapasalamat sa suporta ni Breno. Nagpapatuloy ang paghahanap para sa iyong pagkakakilanlan. Ngunit ngayon ay may bagong layer ng pagiging komplikado at posibilidad. Ang kasalan ay isang enggrande at nakakaengganyong panoorin. Ang ballroom ay puno ng mga bisitang magagarang bihis at ang kapaligiran ay isa sa pagdiriwang at kagalakan. Ang mga mesa ay pinalamutian ng mga silk tablecloth, mga sopistikadong floral arrangement at mga nakasinding kandila, habang ang ambient na musika ay lumilikha ng isang nakapapawi na soundtrack sa gabi. Si Ana, na sinamahan ni Breno, ay nakikisawsaw sa kapaligiran, nagmamasid at nakikipag-ugnayan sa mga panauhin. Sinusubukang i-absorb ang bawat detalye na maaaring mag-alok ng pahiwatig tungkol sa kanyang nakaraan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang mapansin ni Ana na may mga bisitang nakatingin sa kanya na may halong pag-uusisa. May mga taong lumalapit sa kanya at nagsimulang makipag-usap, tinatrato siya ng pamilyar na hindi niya matukoy. May mga pagkakataon na bumibilis ang kanilang puso sa pagbanggit ng mga pangalan o lugar na tila hindi pamilyar. Parang unti-unting nahuhulog ang maliliit na piraso ng puzzle, ngunit wala pa rin ang centerpiece. Sa isang partikular na kapansin-pansing sandali, nahanap ni Ana ang kanyang sarili sa pakikipag-usap sa isang matikas na babae na tila kinikilala siya mula sa kung saan.
Binanggit ng babae na may ginintuang buhok at matingkad na mga mata. Ang isang lungsod na alam lang ni Ana, ngunit hindi niya naalalang binisita siya. Ang pag-uusap ay maikli, ngunit ang babae na may isang misteryosong hitsura ay nagpapahiwatig na si Ana ay naroon na sa isang konteksto na maaaring hindi niya matandaan. Ang mungkahi ay nagiwan kay Ana ng magkahalong pag-asa at pagkalito at nagpasya siyang isulat ang pangalan ng lungsod upang siyasatin mamaya. Patuloy ang gabi at ang maligaya na kapaligiran ay nagbibigay ng nakakapreskong kaibahan sa tensyon at pagkabahala na nararamdaman ni Ana habang sinisiyasat niya ang kanyang nakaraan. Ang musika, pagsasayaw at mga toast ay lumilikha ng pakiramdam ng normal at kasiyahan na pansamantalang ginhawa para sa iyong pagod na isip. Gayunpaman, ang pagnanais na makahanap ng mga sagot ay hindi kailanman ganap na malayo. Habang nagpapatuloy ang party, nakatagpo si Ana ng isang grupo ng mga tao na mukhang masinsinang pinag-uusapan ang isang paksang hindi niya marinig ng malinaw. Maingat siyang lumapit at napagtanto na pinag-uusapan nila ang isang nakaraang insidente na tila mahalaga sa lokal na komunidad. Ang paksa ng dialogo ay tumutukoy sa isang paksa na may kaugnayan sa isang trahedya na kaganapan na kinasasangkutan ng isang taong may pangalan na pamilyar sa kanya. Ang grupo ay naghiwa-hiwalay bago siya makapag-usap, ngunit ang pagbanggit sa kaganapan ay nag-iiwan sa kanya ng pagkabalisa at pagkabalisa upang maunawaan kung ito ay may anumang koneksyon sa kanyang sariling kwento. Ang pinakamahalagang paghahayag ng gabi ay nangyayari nang makita ni Ana ang isang mesa kung saan maraming taong kilala ni Breno ang nagtitipon. Kabilang sa kanila, ang isang lalaking may kapansin-pansing presensya na may malalim na mga mata at isang marangal na tindig ay tila may matinding reaksyon nang makita siya. Ang lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Joao Morales ay nagpapakita ng magkahalong sorpresa at discomfort nang lumapit si Ana. Ang pakikipag-ugnayan ay puno ng tensyon at si Joao ay tila nag-aalangan kapag nakikipag-usap sa kanya. Ang maikling pag-uusap kay Joao ay nagpapakita na siya ay may malabo na alaala ni Ana at binanggit niya ang isang partikular na kaganapan na tila naging makabuluhan sa kanyang nakaraan. Hindi siya nagbibigay ng maraming detalye, ngunit ang kanyang reaksyon at ang mga pahiwatig na iniaalok niya ay nag-iiwan kay Ana ng pakiramdam na may mahalagang bagay na hindi pa niya lubos na maunawaan. Ang pakikipagtagpo kay Joao ay nag-iiwan sa kanya ng isang ipo-ipo ng mga damdamin at isang bagong pakiramdam ng pagkaapurahan upang matuklasan ang higit pa tungkol sa nabanggit na kaganapan at ang koneksyon nito sa kanyang sariling buhay. Habang malapit nang matapos ang party, umalis sina Ana at Breno sa event na pinag-isipan ni Ana ang mga natuklasan at pakikipag-ugnayan sa gabi. Pakiramdam niya, sa kabila ng hindi nakakakuha ng mga tiyak na sagot, ang kaganapan ay nag-aalok ng mga bagong pahiwatig at panibagong pag-asa. Ang mga reaksyon ng mga bisita at ang pakikipag-usap kay Joao ay nagbibigay ng mga bagong paraan upang mag-imbestiga at mag-explore. Ang misteryo na pumapalibot sa kanyang pagkakakilanlan ay nagpapatuloy, ngunit ngayon ay may bagong layer ng pagiging komplikado at mga posibilidad. Ang gabi ay nagtatapos sa isang pakiramdam ng ambivalence. Nasasabik si Ana sa mga bagong pahiwatig, ngunit nabigla rin sa kawalan ng kalinawan. Si Breno, na nagmamasid sa kanyang emosyonal na kalagayan, ay hinihikayat siya na mapanatili ang pag-asa at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng may pasensya at determinasyon. Ipinaalala niya sa kanya na ang bawat bagong pakikipag-ugnayan at bawat maliit na detalye ay maaaring humantong sa isang mas kumpletong pag-unawa sa kanyang nakaraan. Ang pagpupulong kay Joao Morales sa panahon ng kasalan ay isang sandali na nangangako na magsisiwalat para kay Ana, na nag-aalok ng isang mahalagang pagkakataon upang makakuha ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan. Kapag papalapit kay Joao, magkahalong pag-asa at kaba ang nararamdaman ni Ana. Batid na ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay maaaring maging susi sa pag-unlock ng bagong kaalaman tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Si Joao, isang lalaking humigit kumulang 50 taong gulang, ay may aura ng pagiging sopistikado at autoridad. Ang kanyang maitim, maayos na suit na sinamahan ng kanyang tuwid na tindig at marangal na tindig ay nagpapakilala sa kanya sa mga panauhin. Ang kanyang kulay abo na buhok ay mahusay na pinutol
at ang kanyang mga mata, malalim at matulungin, ay nagpapakita ng isang matalas na katalinuhan at pagiging sensitibo na tila nagtataglay ng maraming mga lihim. Nang lumapit sina Ana at Breno, si Huang ay nakikibahagi sa isang masiglang pakikipag-usap sa isang grupo ng malalapit na kaibigan. Ang kapaligiran sa kanilang paligid ay napapaligiran ng mga ungol ng tawanan at masiglang pag-uusap na lumilikha ng isang eksena ng party at pagdiriwang. Gayunpaman, nang mapansin ang pagdating ni Ana, agad na pinutol ni Huang ang pag-uusap. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya na may halong pagtataka at pag-aalala. Ang pagbabago sa dynamics ng grupo ay banayad ngunit kapansin-pansin, at ang kapaligiran sa kanilang paligid ay tila nagiging mas sisingilin. Si Breno, na napansin ang tensyon, ay magalang na ginawa ang pagpapakilala. "John, hayaan mong ipakilala ko si Ana. Naghahanap siya ng ilang impormasyon tungkol sa iyong nakaraan at maaaring may mga katanungan para sa iyo." Ang formalismo ng pagtatanghal ay hindi lubos na nagpapagaan ng tensyon. Si Ana, na sinusubukang kumilos ng natural, ay nagpakilala at kaswal na binanggit na sinisiyasat niya ang kanyang nakaraan. Sinusubukang mas maunawaan ang kanyang pagkakakilanlan. Inihayag niya na nakakita siya ng ilang mga pahiwatig na maaaring nauugnay sa mga kaganapan na maaaring alam ni Joao. Si John, nang marinig ito, ay tila nag-alinlangan sandali. Nanliit ang mga mata niya at huminga ng malalim bago sumagot. "Hindi ko alam na hinahanap mo ito," sabi niya. Ang boses niya ay may halong pagtataka at bakas ng pagkabalisa. Maraming mga layer at aspeto sa nakaraan na maaaring mahirap harapin. Ang pag-uusap ni Ana at Huang ay puno ng mga subtleties at nuances. Binanggit ni Huang ang isang partikular na kaganapan na tila sentro sa kwentong sinusubukang ibunyag ni Ana. Pinag-uusapan nito ang isang kalunos-lunos na insidente na kinasangkutan ng isang grupo ng mga tao at nagkaroon ng matinding epekto sa komunidad. Bagaman hindi nagbibigay ng maraming detalye si John, ang paraan ng pagtalakay niya sa bagay na iyon ay nagpapahiwatig na siya ay may malaking personal na pagkakasangkot at na ang kaganapan ay mabigat pa rin sa kanya. Ang dialogue ay puno ng hindi nalutas na tensyon. Iniiwasan ni Huang ang pagpunta sa mga tahasang detalye at nag-aatubili na magbahagi ng mas malalim na impormasyon sa sandaling iyon. Gayunpaman, nag-aalok ito kay Ana ng pagkakataon na ipagpatuloy ang pag-uusap sa isang mas pribado at naaangkop na setting. "Naintindihan ko na marami itong kailangang iproseso ng sabay-sabay," sabi niya. "Maaari pa nating pag-usapan ito sa ibang pagkakataon. Narito ang aking numero ng telepono at email. Makipag-ugnayan kapag handa ka na." Ang pagbibigay ng mga kontak ni Joao ay isang kilos ng pagiging bukas, ngunit din ng pag-iingat. Magkahalong ginhawa at pagkabigo ang nararamdaman ni Ana. Kaginhawaan dahil nagawa mong magtatag ng channel ng komunikasyon sa isang taong maaaring may mahalagang impormasyon. Frustration dahil hindi nilinaw ng usapan ang lahat ng inaasahan niya. Ang pakikipag-ugnayan kay Joao ay nagiiwan kay Ana ng isang serye ng mga bagong tanong at isang pakiramdam ng pagkaapurahan upang malaman ang higit pa. Nang matapos ang party, umalis sina Ana at Breno sa event. Napansin ni Breno ang emosyonal na kalagayan ni Ana at sinubukan siyang aliwin. "Alam kong ito ay isang masalimuot na pagpupulong, ngunit ito ay isang mahalagang hakbang." Malinaw na may ibabahagi si John, at ngayon ay mayroon kang bagong lead na susundan. Sumang-ayon si Ana, ngunit hindi niya maalis ang pakiramdam na ang nakaraan ay nananatiling isang komplikado, maraming aspeto na misteryo. Ang pakikipagtagpo kay Joao ay nag-aalok ng bagong pag-asa, ngunit itinatampok din ang pagiging komplikado at kahirapan ng kanyang paghahanap. Siya ay sumasalamin sa kung ano ang ipinahayag at kung ano ang nananatiling matuklasan, na nakakaramdam ng pagkawasak sa pagitan ng kaguluhan at pagkabalisa. Ang gabi ay nag-iiwan kay Ana ng isang bagong kahulugan ng direksyon, ngunit din ng isang mas malinaw na pangunawa sa mga layer ng misteryo na bumabalot pa rin sa kanyang nakaraan. Ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay ay ang magpasya kung paano lapitan ang pakikipag-usap kay Huang at kung paano tuklasin ang mga bagong pahiwatig na lumitaw. Pagkatapos ng nagbubunyag na pagpupulong kay Joao Morales, umuwi si Ana na puno ng magulong kaisipan at magkasalungat na damdamin. Ang pakikipag-usap kay Joao ay isang mahalagang milestone, ngunit nagbigay din ito ng liwanag sa isang serye ng mga emosyonal at psikolohikal na isyu na kailangang harapin ni Ana.
Sa pag-iisa ng kanyang apartment, nakaupo si Ana sa isang komportableng sulok ng kanyang sala na napapalibutan ng mga tala at dokumentong nakolekta niya sa kanyang paglalakbay sa pagsisiyasat. Ang malambot na liwanag ng desk lamp ay nagbibigay liwanag sa iyong mga tala, ngunit hindi nito maalis ang mga anino na namumuo sa iyong isipan. Tinitingnan niya ang numero ng telepono at email address na ibinigay sa kanya ni John, na sumasalamin sa likas na katangian ng kanyang mga paghahayag at ang emosyonal na implikasyon ng mga ito. Sinimulan ni Ana na suriin ang mga detalye ng pakikipag-usap nila ni Juan. Sinusubukang bigyang kahulugan ang pira-pirasong impormasyon na natanggap niya. Ang pagbanggit ng kalunos-lunos na insidente at malalim na epekto sa komunidad ay partikular na nakakabahala. Nagtataka siya kung paano kumokonekta ang impormasyong ito sa kanyang sariling buhay at kung ano ang maaaring gawin ng kaganapan sa pagkawala ng kanyang memorya. Ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ang mga bagong natuklasan ay lumikha ng isang ipo-ipo ng mga damdamin sa loob niya. Ang pakiramdam ng pagkalito ay pinalala ng malalim na salungatan sa loob. Si Ana ay napunit sa pagitan ng pagnanais na matuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraan at ang takot sa emosyonal na kahihinatnan ng pagtuklas na ito. Natatakot siya na ang pagharap sa katotohanan ay maaaring magdulot ng higit na sakit at pagdurusa kaysa sa paghahanap ng mga sagot mismo. Ang ideya ng pagbabalik tanaw sa mga trahedya at masasakit na pangyayari ay nakakatakot sa kanya. At iniisip niya kung talagang handa siyang harapin ang maaari niyang matutunan. Bukod, parito nababalisa si Ana kung paano makakaapekto ang bagong impormasyon sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang koneksyon kay Joao at ang potensyal na makatuklas ng higit pa tungkol sa kanyang nakaraan ay nagdudulot ng pag-asa, ngunit isang makabuluhang emosyonal na singil. Nag-aalala siya na ang kanyang lumang pagkakakilanlan, kung mabubunyag, ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan para sa kanyang bagong buhay at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang panloob na dilema ni Ana ay masalimuot. Pakiramdam niya ay napipilitan siyang sumulong sa kanyang pagsisiyasat, ngunit sa parehong oras, ang takot na harapin ang katotohanan at ang mga posibleng epekto ay nag-aalangan sa kanya. Naiisip niya ang mga pagbabagong naranasan ng kanyang buhay mula nang magsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan at ang epekto nito sa kanyang emosyonal na kagalingan. Upang harapin ang panloob na salungatan, nagpasya si Ana na humingi ng kaginhawaan sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa sarili at pagsasanay sa pangangalaga sa sarili. Nagsisimula siyang magsulat sa isang tala-arawan, itinala ang kanyang mga iniisip, takot at pag-asa. Ang pagsusulat ay nagiging isang paraan upang maproseso ang iyong mga emosyon at buuin ang iyong mga iniisip tungkol sa kung ano ang gusto mong makamit sa iyong paghahanap. Isinasaalang-alang din niyang humingi ng psikolohikal na suporta upang matulungan siyang makayanan ng trauma at pagkabalisa na kanyang nararanasan. Naalala ni Ana ang suportang natanggap niya mula kay Breno at kung gaano siya naging anchor sa kanyang paglalakbay. Nagpasya siyang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang mga alalahanin at kawalan ng kapanatagan sa paniniwalang ang kanyang patnubay ay makakatulong sa kanya na gumawa ng mas matalinong mga desisyon. Kasabay nito, nararamdaman niya ang pangangailangang mag-isa upang pagnilayan ang kanyang mga prioridad at kung ano talaga ang gusto niyang makamit sa kanyang paghahanap. Ang panloob na salungatan ni Ana ay refleksyon ng emosyonal at psikolohikal na mga komplikadong kaakibat ng paghahanap ng pagkakakilanlan at katotohanan. Habang dinadala niya ang mga damdaming ito, ang kanyang paglalakbay ay nagiging hindi lamang isang paghahanap ng mga sagot, kundi isang malalim na proseso ng pagtuklas sa sarili at pagkakasundo sa nakaraan. Habang sinusuri muli ni Ana ang kanyang mga dokumento at mga tala, bumagsak ang kanyang tingin sa isang sira-sirang sobre na halos nakalimutan na niya. Ang sobre, ang madilaw-dilaw na kulay ng panahon, ay may lumang selyo at matikas na sulat kamay na dahilan upang siya ay mag-alinlangan. Magkahalong pagkabalisa at pag-asa ang nararamdaman niya habang binubuksan niya ito na nagpapakita ng isang liham na tila ang huling piraso ng puzzle na pinagsama-sama niya. Ang sulat ay nakasulat sa makapal na papel. May tinta na kupas na ngunit nababasa pa rin. Ang mga salita ay nakasulat ng may gilas na sumasalamin sa emosyonal na kalagayan ng taong sumulat nito. Ang nagpadala, na tila malapit na kaibigan o miyembro ng pamilya ni Priscilla,
ay nagsimulang magsalaysay ng mga pangyayaring lubhang personal at masakit. Si Ana, na alam na ngayon na ang tunay niyang pangalan ay Priscilla, ay nagbabasa ng mga salita ng may pag-aalala. Inilalarawan ng liham ang isang kalunos-lunos na pangyayaring naganap noong si Priscilla ay nasa isang mahinang panahon sa kanyang buhay. Idinetalye ng may akda ang isang aksidente o seryosong insidente na kinasasangkutan ng isang grupo ng mga taong malapit kay Priscilla at kung saan nagkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan. Ang tono ng liham ay isang matinding panghihinayang at pagkakasala na nagpapakita na ang may akda ay nadama na responsable o hindi bababa sa bahagyang nagkasala para sa nangyari. Inihayag ng teksto na si Priscilla noong panahong iyon ay malalim na konektado kay Juan Morales na binanggit bilang isang pangunahing tauhan sa trahedya na pangyayaring ito. Si John ay isang matalik na kaibigan o kapareha ni Priscilla at ang liham ay nagmumungkahi na may malaking alitan sa pagitan nila. Ang sakit at pagtataksil na nadama ni Priscilla ay kitang-kita sa nakasulat na mga salita at binanggit sa liham na ang pangyayari ay nagresulta sa isang sapilitang paghihiwalay at isang masakit na bagong simula para kay Priscilla. Ang paghahayag ay nabigla kay Ana. Ang impormasyon sa liham ay nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan bilang Priscilla at nagdetalye ng isang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan na nawala dahil sa amnesia. Ang pagbabasa ng liham ay hindi lamang nagpapatunay sa sakit at kawalan na hinarap ni Priscilla, kundi pati na rin ang matinding emosyonal na epekto ng pangyayari sa kanyang buhay. Dahil sa labis na pagkabalisa, nagpasya si Ana na kailangan niya ng mas malalim na pag-uusap kay Juan upang makakuha ng mas malinaw na pag-unawa sa nangyari. Tumawag siya sa numero ng telepono na ibinigay ni Juan at nag-organisa ng pulong para talakayin ang paghahayag at humingi ng higit pang mga sagot. Ang kaba at pagkabalisa ay kapansin-pansin habang naghahanda siya para sa pulong. Alam na ito ay maaaring maging isang mahalagang pagbabago sa kanyang paglalakbay. Nang makilala si Juan, kinuha ni Ana ang liham at iniharap sa kanya. Sa pagbabasa ng mga salita, nag-react si Juan na may halong pagkabigla at emosyon. Puno ng luha ang kanyang mga mata at tila nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang paghinga. Kinukumpirma niya na ang kaganapang inilarawan sa liham ay ang parehong nangyari sa kanya at naghahayag ng higit pang mga detalye tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Sinabi ni Juan na siya ay naroroon sa panahon ng insidente at na, sa katunayan, siya ay may mahalagang papel sa krisis. Ang aksidente ay nagresulta sa pagkamatay ng isang malapit kay Priscilla at inamin niya na ang kanyang mga aksyon o desisyon noong panahong iyon ay nag-ambag sa kalunos-lunos na sitwasyon. Ipinahayag niya ang kanyang matinding panghihinayang at inilarawan kung paano naapektuhan ng pangyayari ang kanyang buhay at emosyonal na kalusugan. Sa pag-uusap, sina Juan at Ana, Priscilla, ay nagbabahagi ng mga personal na kwento at damdamin. Natutunan ni Ana ang higit pa tungkol sa epekto ng kaganapan kay Juan at sa kanyang sariling buhay. Masakit ang mga paghahayag, ngunit nag-aalok ang mga ito ng mahalagang pananaw sa nakaraan ni Priscilla at sa masalimuot na relasyong kasangkot. Ang pagpupulong ay emosyonal na matinding, ngunit ito ay isang pagkakataon din para sa magkabilang panig upang ipahayag ang kanilang mga damdamin at humingi ng ilang antas ng resolusyon. Nakaramdam ng bigat si Ana habang nakakakuha siya ng mga sagot tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit nahaharap din siya sa masakit na katotohanan ng trahedya na humubog sa kanyang buhay. Ang pagtuklas sa papel ni John sa kaganapan at ang pag-uusap tungkol sa pagkakasala at panghihinayang ay mahalaga sa iyong pag-unawa sa buong kwento. Ang paghahayag na ito ay isang mahalagang milestone sa paglalakbay ni Ana. Ang pagkumpirma sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at pag-unawa sa kalunos-lunos na pangyayari ay mga mahahalagang hakbang upang masimulan niyang harapin ang emosyonal na epekto ng nakaraan at humanap ng landas ng pagpapagaling at muling pagtatayo. Bagamat masakit at masalimuot ang nakaraan, ang kalinawan na dala ng liham at ang pakikipag-usap kay Juan ay nagbibigay ng batayan para sumulong si Ana na may bagong pananaw sa kanyang buhay at sa kanyang kinabukasan. Matapos ang masakit na paghahayag tungkol sa nakaraan ni Priscilla at ang mapangwasak na epekto ni Juan Morales sa kanyang buhay, napagtanto ni Ana na ang pagresolba sa alitan na ito ay nangangailangan ng mas malalim at mas personal na paghaharap.
Determinado siyang lubos na maunawaan kung ano ang nangyari at humingi ng emosyonal na pagsasara. Nagpasya siyang mag-schedule ng isang pribadong pagpupulong kay Huang, malayo sa pagmamadali at pagmamadali ng mga sosyal na kaganapan. Ang pulong ay naka-schedule sa isang tahimik na cafe, isang lugar na nag-aalok ng isang tahimik na kapaligiran at kaaya-aya sa malalim na pag-uusap. Dumating si Ana sa cafe na may halong pagkabalisa at resolusyon. Tumibok ang kanyang puso habang sinusuri niya sa isip ang mga tanong at puntong gusto niyang tugunan. Ang pakiramdam na malapit ng harapin ang sarili niyang nakaraan ay napakalaki, ngunit inihahanda niya ang kanyang sarili ng buong tapang. Alam na ito ay isang kinakailangang hakbang patungo sa kanyang sariling pagbawi. Pagpasok ni Ana sa cafe, nakita niya si Huang na naghihintay na, nakaupo sa isang reserved table. Kitang-kita niyang tensyonado siya at ang tingin sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pakiramdam ng pagkakasala at pag-aalala. Parehong nagpapalitan ng formal na pagbati, ngunit ang kapaligiran ay puno ng pagigting at pag-asa. Nakaupo si Ana, pinapanood si Huang habang nagpupumilit na panatilihin ang kanyang kalmado. Ang pag-uusap ay nagsisimula sa isang maingat na diskarte. Nagsimula si Ana sa pagbabahagi ng epekto ng kamakailang pagtuklas sa kanyang buhay. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa magkasalungat na emosyon na lumitaw pagkatapos basahin ang liham at kung paano ang pagkawala ng kanyang memorya ay naging dahilan upang mapilitan siyang harapin ang isang masakit na nakaraan na bahagyang nabura. Kitang-kita ang sinseridad sa boses nito at matamang nakikinig si Joao. Naluluha ang mga mata nito habang inihahayag ni Ana ang lalim ng kanyang sakit. Si Joao naman ay nagsimulang ipaliwanag ang kanyang pananaw sa kalunos-lunos na pangyayaring humubog sa kapalaran ni Priscilla. Idinedetalye nito ang mga kritikal na sandali na naganap, ang mga kaganapan na humantong sa aksidente at ang mga desisyon na ginawa. Inamin ni Joao na kahit na ang kanyang intensyon ay hindi kailanman magdulot ng pinsala, kinikilala niya na ang kanyang mga aksyon ay may mahalagang papel sa krisis na sumunod. Siya ay nagsasalita na may tono ng tunay na panghihinayang at isang pakiramdam ng panghihinayang na kitang-kita sa kanyang boses. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ibinahagi ni Huang ang mga detalye na hindi pa alam ni Ana. Inilalarawan niya ang emosyonal at psikolohikal na konteksto na kanyang hinarap sa panahon ng aksidente, na inilalantad ang kanyang sariling panloob na mga pakikibaka at ang bigat ng pagkakasala na dinadala niya. Binanggit ni Huang kung paano naapektuhan ng trahedya hindi lamang ang buhay ni Priscilla, kundi pati na rin ang buhay niya na nagresulta sa isang paglalakbay ng sakit at panghihinayang. Ang mga paghahayag ay nagbibigay kay Ana ng isang mas malinaw na pananaw sa mga komplikadong kasangkot sa kaganapan at ang relasyon sa pagitan nila. Si Ana, na naantig sa katapatan ni Huang, ay nagpapahintulot din sa kanyang sarili na ipahayag ang kanyang sariling pagkabigo at kalungkutan. Pinag-uusapan niya ang epekto ng aksidente sa kanyang buhay, hindi lamang sa mga tuntunin ng personal na pagkawala, kundi pati na rin kung paano nito hinubog ang kanyang mga desisyon at ang kanyang landas mula noon. Ang pag-uusap ay nagbibigay daan sa kanya upang ipahayag ang sakit na kanyang nadama at ang mga paghihirap na kanyang hinarap kapag sinusubukang buuin muli ang kanyang buhay nang hindi naaalala kung sino talaga siya. Ang talakayan ay puno ng mga sandali ng kahinaan at empatiya sa isa't isa. Ang magkabilang panig ay nagbabahagi ng kanilang mga damdamin at nagsisikap na maunawaan ang isa. Ang pagiging bukas ni Joao at ang katapatan ni Ana ay nakakatulong na lumikha ng isang puwang kung saan maaaring magsimulang umusbong ang pag-unawa at pagpapatawad. Sa kabila ng malalalim na sugat at matagal na sakit, ang pag-uusap ay nagbibigay ng pagkakataon para pareho nilang ipahayag ang kanilang mga katotohanan at humanap ng antas ng pagkakasundo. Pagkatapos ng pulong, pakiramdam ni Ana ay pagod na pagod, ngunit medyo gumaan din. Ang pagharap sa kanyang nakaraan ay nagdala ng isang antas ng kalinawan na kailangan niya upang simulan ang pagharap sa kanyang emosyonal na mga pilat ng mas epektibo. Bagamat tila malayo pa ang kumpletong pagsasara, ang pakikipag-usap kay Joao ay nagbibigay ng batayan para sumulong siya sa isang bagong pag-unawa sa nakaraan at ang epekto nito sa kanyang kasalukuyang buhay. Ang paglalakbay ni Ana ay isa sa paghaharap at pagpapagaling. Ang pagpupulong kay Joao ay nagmamarka ng isang mahalagang punto sa kanyang paghahanap ng mga sagot at pagkakasundo sa kanyang nakaraan. Ang isang mas malalim na pag-unawa sa mga komplikado at emosyon
nakasangkot sa trahedya, ay nagpapahintulot sa kanya na magsimulang magtrabaho tungo sa pagbuo ng isang mas balanse at makabuluhang hinaharap. Pagkatapos ng hayagang paghaharap kay Juan Morales, nahaharap si Ana sa isang mapaghamong at pagbabagong paglalakbay tungo sa pagpapagaling. Ang prosesong ito ay multifaceted na kinasasangkutan hindi lamang ng pagtanggap sa mga katotohanan tungkol sa iyong nakaraan, ngunit din sa pagbuo ng isang bagong hinaharap na may panibagong kahulugan ng layunin at kagalingan. Nagpasya si Ana na magpatingin sa isang therapist na dalubhasa sa trauma, isang mahalagang hakbang sa pagharap sa emosyonal na kaguluhan na sumunod sa mga paghahayag. Ipinakilala siya kay Clara, isang therapist na may empathetic na diskarte at karanasan sa paggamot sa trauma at amnesia. Ang mga session kasama si Clara ay isang puwang kung saan maaaring tuklasin ni Ana ang kanyang mga emosyon ng walang paghuhusga. Gumagamit si Clara ng mga diskarte gaya ng cognitive behavioral therapy at exposure therapy para tulungan si Ana na iproseso ang trauma at bumuo ng mga kasanayan upang harapin ang kanyang mga takot at pagkabalisa. Si Ana, sa una ay nag-aalinlangan, ay nagsimulang mapagtanto ang mga benepisyo ng therapy. Natututo siyang kilalanin ang mga negatibong pattern ng pag-iisip at palitan ang mga ito ng mas nakabubuo na paraan ng pagtingin sa buhay. Ginagabayan siya ni Clara na hamunin ang mga paniniwalang naglilimita sa sarili at bumuo ng mas positibong salaysay sa buhay. Ang mga session ay naging isang mahalagang kanlungan para kay Ana na nag-aalok ng panlabas na pananaw at patuloy na suporta sa kanyang paglalakbay sa pagbawi. Kinikilala ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Sinimulan ni Ana ang pang-araw-araw na gawain na kinabibilangan ng pagmumuni-muni at pisikal na ehersisyo. Natuklasan niya ang may gabay na pagmumuni-muni na tumutulong sa kanyang kalmado ang kanyang isip at magkaroon ng pakiramdam ng panloob na balanse. Nagbibigay daan sa iyo ang mga kasanayan sa pag-iisip na maging mas naroroon at magkaroon ng kamalayan sa iyong mga iniisip at nararamdaman na binabawasan ang stress at pagkabalisa. Nagsisimulang dumalo si Ana sa isang lokal na klase sa yoga na nagpapatunay na isang nakapagpapalakas na karanasan. Ang yoga ay hindi lamang nagpapabuti sa iyong kakayahang umangkop at pisikal na lakas, ngunit nagbibigay din ng makabuluhang kaluwagan sa pag-iisip. Ang mga klase ay nagiging isang paraan upang kumonekta sa iyong katawan at mailabas ang naipon na tensyon. Nagtatag din siya ng isang nakagawiang paglalakad sa umaga sa isang kalapit na parke, kung saan ang pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay nag-aalok ng pakiramdam ng kapayapaan at pagbabago. Sa pangihikayat ni Clara, sinimulan ni Ana ang pag-iingat ng isang detalyadong tala-arawan. Ang pagsusulat tungkol sa iyong mga iniisip, damdamin at pang-araw-araw na karanasan ay nagiging isang mahalagang therapeutic tool. Tinutulungan siya ng journal na ayusin ang kanyang mga iniisip at pagnilayan ang kanyang paglalakbay sa pagbawi. Ginagamit niya ang kanyang journal para magtala ng mahahalagang insight, malalim na emosyon at maliliit na hakbang na ginagawa niya bawat araw. Naglalaan ng oras si Ana upang muling suriin ang mga nakaraang alaala at pangyayari, sinusuri kung paano nila hinubog ang kanyang buhay. Ang prosesong ito ng pagmumuni-muni sa sarili ay nagbibigay daan sa kanya na mas maunawaan ang epekto ng aksidente at kung paano ito nakaimpluwensya sa kanyang mga pagpili at pagkakakilanlan. Gumagawa siya ng isang listahan ng mga personal at profesional na layunin na sumasalamin sa kung ano ang gusto niyang makamit at kung paano niya mababago ang kanyang mga nakaraang karanasan sa pagganyak para sa hinaharap. Ang isa pang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling ay muling kumonekta sa mahahalagang tao sa iyong buhay. Nagpasya si Ana na makipag-ugnayan muli sa mga kaibigan at pamilya na naroroon sa kanyang nakaraan bago ang aksidente. Nag-oorganisa siya ng mga pagpupulong at pakikipag-usap sa mga taong may mahalagang papel sa kanyang buhay. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ay hindi lamang nakakatulong sa kanya na muling maitatag ang mga bono, ngunit nag-aalok din sa kanya ng pakiramdam ng pagpapatuloy at pagiging kabilang. Lalo na siyang nakipag-ugnayan muli sa kanyang dating matalik na kaibigan, si Laura, na palaging presensya sa mga tao ng pagbuo ng kanyang buhay. Si Laura, nang malaman ang mga paghihirap ni Ana, ay napatunayang isang napakahalagang mapagkukunan ng emosyonal na suporta. Ang mga pag-uusap kay Laura
ay nagbibigay daan kay Ana na ibahagi ang kanyang mga luma at bagong alaala na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at patuloy na suporta. Habang nagsisimula ng maging mas matatag ang damdamin ni Ana, lumingon siya sa pagtuklas ng mga bagong layunin at interes. Siya ay sumasalamin sa kanyang mga nakaraang mga hilig at mga pangarap at isinasaalang-alang kung paano niya maaaring isama ang mga ito sa kanyang kasalukuyang buhay. Nakikilahok si Ana sa mga aktibidad ng voluntaryo at proyekto na nag-uugnay sa kanya sa mga dahilan na nagbibigay inspirasyon sa kanya, tulad ng pagtatrabaho sa mga organisasyong sumusuporta sa mga biktima ng trauma at kalusugan ng isip. Ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang nagbibigay ng kahulugan ng layunin, ngunit nakakatulong din ang mga ito sa pagbuo ng isang bagong network ng suporta at pagkakaibigan. Nagsisimula rin siyang galugarin ang mga bagong pagkakataong propesyonal, isinasaalang-alang ang mga kurso at pagsasanay na tumutulong sa kanya na bumuo ng mga kasanayan sa mga lugar na palaging interesado sa kanya. Si Ana ay kumukuha ng kursong crafts, isang bagay na lagi niyang pinapangarap na gawin, at nakatuklas ng bagong anyo ng malikhaing pagpapahayag na nagdudulot sa kanya ng malaking kasiyahan. Ang pagsasanib ng nakaraan sa hinaharap ay isang patuloy na proseso para kay Ana. Natututo siyang tanggapin ang mga emosyonal na peklat ng nakaraan at gamitin ang mga ito bilang bahagi ng salaysay ng kanyang buhay, hindi bilang isang balakid. Nagsusumikap si Ana upang mapanatili ang isang balansing pananaw sa kanyang paglalakbay, na kinikilala na ang pagpapagaling ay isang pangmatagalang landas at ang pagtanggap at pakikiramay sa sarili ay mahalaga. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa pagbawi, nadarama ni Ana ang higit na kapangyarihan upang hubugin ang kanyang kinabukasan. Siya ay nakatuon sa pamumuhay ng isang buo at makabuluhang buhay, gamit ang kanyang mga nakaraang karanasan bilang isang mapagkukunan ng lakas at inspirasyon. Ang kombinasyon ng panterapeutika na suporta, pangangalaga sa sarili, muling pagkonekta sa mahahalagang relasyon, at pagtuklas ng mga bagong layunin ay nagbibigay ng pundasyon para sa isang panibagong buhay na may layunin. Sa proseso ng pagpapagaling, at ang mga peklat ng nakaraan ay nagsisimulang sumanib sa salaysay ng kanyang buhay, handa si Ana na tumingin sa hinaharap na may bagong pananaw. Ang paglalakbay sa pagbawi, bagamat mahirap, ay nagdala sa kanya ng panibagong pakiramdam ng pag-asa at mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Siya ay nangangako sa pagbuo ng isang makabuluhang buhay, sinasamantala ang pagkakataong magsimulang muli sa mga bagong layunin at isang bagong layunin. Nagsimulang magtrabaho si Ana sa pagbuo ng isang bagong pagkakakilanlan na sumasalamin sa kanyang mga kamakailang karanasan at natutunan. Nagpasya siyang gumamit ng bagong propesyonal na pangalan na sumisimbolo sa kanyang pagbabago at sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang pangalang Ana ay nagiging simbolo ng kanyang paglalakbay sa pagbawi at muling pag-imbento, isang paraan ng paggalang sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Namumuhunan din siya sa isang personal na proyekto na nag-uugnay sa kanyang mga panibagong hilig at interes. Lumilikha si Ana ng isang maliit na kumpanya ng crafts at disenyo, isang bagay na gusto niyang gawin, ngunit ipinagpaliban dahil sa mga nakaraang pangyayari. Ang kanyang trabaho ay hindi lamang nagbibigay ng pinagmumulan ng kita, ngunit ito rin ay nagpapahintulot sa kanya na ipahayag ang kanyang pagkamalikhain at makahanap ng kagalakan sa isang bagay na gusto niya. Sa isang bagong kahulugan ng layunin, si Ana ay nagsimulang magtakda ng malinaw na mga layunin para sa hinaharap. Itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang tagapayo sa iba na dumaan sa mga katulad na karanasan. Nag-aalok ng suporta at gabay batay sa kanyang sariling paglalakbay sa pagbawi. Dumadalo si Ana sa mga workshop at komperensya tungkol sa kalusugan ng isip at trauma, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang kwento at nag-aalok ng praktikal na payo kung paano haharapin ang mga emosyonal na hamon. Nagpasya din siyang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-enroll sa mga kurso sa psikolohiya at therapy. Nadama ni Ana ang isang malakas na bukasyon upang matulungan ang iba na malampasan ang mga paghihirap at nakikita ang pagsasanay sa akademiko bilang isang paraan upang palalimin ang kanyang kaalaman at palawakin ang kanyang mga kasanayan. Ang bagong akademikong landas na ito ay umaayon sa kanyang pagnanais na gumawa ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga tao.
Ang muling pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya ay patuloy na isang mahalagang bahagi ng buhay ni Ana. Pinapanatili niya ang regular na pakikipag-ugnayan kay Laura at sa iba pang mahahalagang tao na nagdiwang ng mga milestone at tagumpay ng magkasama. Ang patuloy na suporta ng iyong network ay nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan at pag-aari. Nagiging mas aktibong kasangkot din si Ana sa lokal na komunidad. Nakikilahok siya sa mga kaganapan sa komunidad, mga craft fair at mga aktibidad ng voluntaryo. Ang iyong aktibong presensya at pakikilahok ay nakakatulong na palakasin ang iyong ugnayan sa komunidad at lumikha ng mga bagong pagkakaibigan. Ang pakikipag-ugnayan sa iba at pakikisali sa mga makabuluhang aktibidad ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay at koneksyon. Natutunan ni Ana na tanggapin ang mga komplikado at di kasakdalan ng kanyang paglalakbay. Binibigyan niya ng pahintulot ang sarili na kilalanin na ang pagpapagaling ay isang patuloy na proseso at magkakaroon ng mga hamon sa daan. Ang pagtanggap ng mga emosyonal na peklat at pagsasama ng mga karanasang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay ay mahahalagang hakbang patungo sa iyong personal na paglaki. Siya ay sumasalamin sa landas na tinahak at ipinagdiriwang ang kanyang mga nagawa malaki at maliit. Ang bawat hakbang pasulong ay isang patunay ng iyong katatagan at determinasyon. Natututo si Ana na pahalagahan ang mga sandali ng kagalakan at humanap ng pasasalamat sa mga natutunan. Sa isang bagong pagkakakilanlan, mga bagong layunin at isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili, hinarap ni Ana ang hinaharap ng may optimismo. Siya ay nakatuon sa pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa kanyang mga halaga at hilig at sa paggawa ng pagbabago sa mundo sa paligid niya. Ang hinaharap ay isang blangko na canvas at handa si Ana na ipinta ang kanyang sariling obra maestra na may mga kulay ng pag-asa, katatagan at pagmamahal. Habang sumusulong si Ana sa kanyang paglalakbay, patuloy siyang nag-e-explore ng mga bagong pagkakataon at naghahanap ng mga paraan upang umunlad at umunlad. Ang karanasan sa pagharap sa iyong nakaraan at pagpapagaling ay nagbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon para sa hinaharap na puno ng mga posibilidad at personal na katuparan. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Iwanan ang iyong pag-like at sabihin sa amin kung ano ang tingin mo sa aming channel sa mga komento. Hanggang sa susunod na video.